Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Hindi na nagiging relevant itong mga Duterte. Unti-unti silang nawawala sa limelight. Kaya ginagawa nila, gumagawa ng eksena. May bagong eksena na naman silang ginawa, ka-coffee. Ayan. Sa Davao, i-raid daw ang bahay ni Digong. Wait lang. Parang noong March, yan din ang kwento ninyo. May nangyari bang pang-raid? Wala. May nagkumpulan ng mga tao dyan and then eventually na-disperse yung mga tao na yan. Ngayon, iyan na naman. Nabuhay na naman po yung issue. Kahapon, may mga nagla-livestream, mga supporters nila. Pinalibutan nila yung bahay ni Digong. Yun, kayo ang sumalakay. Kasi pinagbibintangan nila mga alagad daw po ng batas, mga taga-Philippine National Police. Mga taga-gobyerno daw po ni PBBM ang sasalakay sa bahay ni Digong. Mamaya himayin natin yan. Bahay ba talaga nila yan? Pero, imbis na mga taga-gobyerno ang nang-raid, mga DDS pala. Naku po, kayo naman pala Kayo lang ang gumagawa ng issue dyan. Tapos, palalabasin ninyo, political persecution na naman. O yan bahay ni Digong yan, sinalakay na mga DDS hindi ng otoridad. Yan, pinapalabas nila mga vlogger lang ata yan, mga DDS vlogger yung nagpuntahan dyan Ang dami sinalakay daw. Paano? Merong nag-livestream. Itong lalaki na to, hindi ko to kilala. Nag-livestream ito. At ibinalita niya sa buong mundo. Ang dami mga DDS na nabubudol Sinasalakay daw po o sasalakayin daw ang bahay ni Digong. Kaya kinakailangan pumunta yung mga tao dyan sa bahay. Ayun, sinalakay nga ng mga DDS. At may utos daw sa kanya si Kitty. May mando sa kanya si Kitty. Ang mando, via Facebook ba yan? Facebook Messenger ba yan? O Google Meet ba yan? Nag-utos si Kitty. Wow, in command. In charge si Kitty. Sige. Tingnan nyo mga DDS kung paano kayo ginagamit. Una, yung may-ari ng bahay wala dyan. Pangalawa, bahay ba talaga nila yan o front lang? Kasi baka front lang yan, kasi simple yung bahay na yan as compared to the condominiums, as compared sa mga high-end na mga subdivision na nandoon talaga ang totoong bahay. Ikaw DDS, gagamitin ka. Kasi imahe yung bahay na yan front yan Mahirap si Digong, simple ang pamumuhay ni Digong, nakakulambo si Digong dyan sa Davao. Yung bahay na yan, yung trending niyang bahay. Pero walang tao. Nasaan ang tao? Hindi lang si Digong ang nakatira dyan. Si Digong nandun sa Dahig, maintindihan mo wala dyan si Digong. Nasaan si Kitty? Nasaan si Hanilet? Bakit laging walang tao sa bahay na yan? Dahil hindi na magagamit para sa eleksyon. Hindi na magagamit na front. Ang masaklap, gagamitin ng mga DDS, kayo ang gagamiting gwardya. O pumunta kayo dito, sabi ng vlogger. Punta kayo dito. Kailangan natin protektahan, bantayan natin yung gate ni Tatay Digong. Isip kayo. Yung mismong may-ari ng bahay wala dyan. Kung concerned yung may-ari ng bahay, tatakbo yan papunta. Baka nasa Maynila, di tatakbo yan. Gasino ba naman magbuka ng flight? O papuntahin mo yung mga kamag-anak. Hindi yung taong bayan yung gagamitin ninyo, papupuntahin ninyo dyan sa lugar. Yung mismong may-ari ng bahay o kamag-anak ng may-ari ng bahay, wala dyan. Para protektahan yung bahay na yan. Mga DDS, kayo ang ginagamit na panangga. Maggising sana kayo sa katotohanan. Ginagamit lang kayo. Ginagawa kayong panangga. Yung mismong sila na sana sila magpoprotekta dahil from the very beginning, bahay naman nila yan. Sabi nila, bahay nila yan. Kumita na nga yung bahay na yan Naipanalo na nga si Digong dahil sa bahay na yan kasi simple raw yung pamumuhay. Nabenta na yung bahay na yan I mean yung idea ng bahay na yan Bumenta na. Tapos kayong mga DDS magpapagamit kayo. Ano kayo? Gagawin kayong tanod. Tanod kayo ng bahay ni Digong na yung mga mismong may-ari wala dyan para bantayan. Sinong nandyan? May nakita ka ba lumabas? Kahit nakasambahay, may nakita ka ba lumabas sa kasambahay dyan sa bahay na yan? Wala. Sabi ba ni Pebbles basta alam ko dyan sa bahay na yan, may exit sa likod yan. Kitty Duterte, nagmamando na nanawagan ng tulong sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na pumunta sa kanilang bahay sa Davao upang harangin ang mga umano'y gagawing pagsalakay at raid ngayong gabi. Very problematic. Nasaan ka?
Si Kitty nagmamando, oh. Pumunta kayo sa bahay, ganun ha. DDS, ginagawa kayong utusan. Ginagawa kayong panangga, ginagamit kayo, kayo naman nagpapagamit kayo. Pumunta kayo sa bahay, protektahan nyo yung bahay ko kasi busy kami. Nandito kami sa Maynila, maganda yung bahay namin dito. Front lang namin yung bahay na yan. Ikaw naman na DDS, eng-eng ka, sige, sunod-sunuran ka, punta ka naman dun. O magagwardya ka dyan, may mga tent dyan, sige, magwardya ka dyan, o mag-shifting kayo. O 6 hours ikaw, mamaya another person, 6 hours, mag-shifting kayo dyan. Yung mga mismong may-ari, wala dyan. Diba? Pangalawa, major point. Bakit kayo pa i-raid yung bahay na yan? Sana noon pa, diba? Sana noon pa pagkahuli ni Digong kasi baka nandiyan pa yung mga yaman, baka nandiyan pa yung mga armas. Pero obviously, nung March, nung ginawa nilang eksena yan, pinalabasan nila yan nung March eh. Yung ideya na yan na i-raid yung bahay, definitely, nilinis yan. Kaya nga si Hanilet hindi sumama sa ano eh. Hindi sumama sa dahig yan eh. Sinong tao sa bahay nila? Kung totoong bahay nila, di ba? Baka may kailangan linisin. Baka may kinakailangan alisin. Baka naramdaman nila na papasukin yung bahay. Malamang sa malamang, mautak yung mga yan, nailabas na yan. Sabi pa ni Pebbles, nalipat na. Ano yung nalipat, madam? Kayamanan ba yung nalipat? Ano yung nalipat na? Common sense naman yan. Si Duterte, syempre mautak yan. Oh, mag-iiwan ba yan ng bakas? Mag-iiwan ba yan ng ebidensya sa bahay niya na potentially pwede ngang i-raid yan? Definitely hindi. Transfer na yan, dilipat na yan sa kung saan na safe. Syempre, ang gobyerno, mag-iisip din naman siguro ang gobyerno. Iisipin nila yan, wala na, too late na. Nakaalis na yan. Kasi nung March, yan din na kumalat eh, napapasukin yung bahay eh. Pagka-aresto kay Digong, nung Marso, may naganap bang pag-aresto? Wala. What do you think? Itong tingin ko dyan. Umi-eksena tong mga to. Kasi, wala eh. May bagong survey ang Okta. Majority, taga-alyansa. Eh, sino ba ang panlaban ng kabila, ng PDP? Sino ba ang panlaban nila? Pang-promote nila? Si Sara Duterte. Without Duterte, the tatay, irrelevant si Sara. O gumagawa sila ng issue ngayon na maliling pa rin yung tatay. Tingnan mo yung narrative nila, yung caption nila sa mga vlog nila. Bahay ni Tatay Digong sinalakay. Bahay ni Tatay Digong i-raid. Bakit kayo lagi dinidikit nyo yung pangalan ni Digong? Kasi si Digong, yung sinasabi ni Robin Padilla na crowd drawer. Kung wala si Digong, wala. Ayan na nga nangyayari sa kanila. So kinakailangan nilang gumawa ng eksena para makakuha ng simpatya. Consistent doon sa narrative nila na bakit hinuli si Digong matanda na yan para makakuha ng simpatya. Ito na naman, nakulong nyo na nga si Tatay Digong. Bakit i-raid nyo pa yung bahay para makakuha na naman po ng simpatya? Wala nang katapusan yan. Gumawa kayo ng sarili nyong eksena. Sara, PDP Senatorial Balls, gumawa kayo ng sarili nyong eksena. Huwag nyo na idamay si Digong. Andun na, nananahimik na sa dahig. Malamig nga, maganda buhay niya dun eh. Diba? Malamig ang klima niya dun. Hindi kayo makagawa ng sarili nyong eksena. Lagi nyong idadawit si Digong. Kapag medyo namamatay na yung issue, mukhang naglalaylo yung issue, gagawa na naman ng mga bago. Mag-iisip na naman ng mga diskarte. Para pag-usapan na naman sila. Para palabasin na naman, political persecution na naman yan. Pinag-iinitan na naman ng Marcos government, ang mga Duterte. Ayaw na naman tantaran ni PBBM, ng PNP, ni General Torre, ni General Marbil, ang mga Duterte. Yan na naman, the same narrative. Ang mga DDS ang kawawa, ginagamit kayo. Sana binabayaran kayo dyan. Diba? Sana binabayaran kayo sa ipinaglalaban ninyo dyan. Yung pagbabantay ninyo dyan sa bahay na yan, wala namang nakatira. Sana binabayaran kayo dyan. Mapupuyat kayo dyan. Yung bahay nyo mismo, baka hindi nyo pa mabantayan yan. Baka may manakaw dun sa bahay ninyo. Samantalang dyan, mayaman naman yan. Pwede mag-hire ng security yan eh. Para magbantay sa bahay nila. Diba? Yung may-ari nga mismo eh. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Huwag ka nang lumayo. Yung may-ari mismo ng bahay, hindi niya binabantayan yung bahay na yan. Wala siya dyan at wala silang paki dyan. Tapos ikaw, na supporter ni Digong, DDS ka, sabi pa nila, I will cover the gate. Hindi ako laalis dito sa gate na to. Babantayan ko yung bahay ni Digong. Wake up, people. Wake up. Gising. Ikaw ba ang tagapagmana ni Digong? Pag namatay si Digong, may mamanahin ka ba? May matatanggap ka ba sa pagtatanggol mo? Sa bahay na yan, na wala kang nakatira, na yung mismong may-ari, wala dyan. Wake up. Huwag kayo magpagamit. Third point. If ever na merong order na i-raid yan, ano magagawa mo?
Pipigilin mo yung order. May kautusan. Let's say nag-issue ng search warrant ng korte. Ano, kukontrahin mo? Kukontrahin mo. Obstruction of justice yan, hindi nakasuhan ka pa. Kapag nakasuhan ka, tutulungan ka ni Harry Roque, tutulungan ka ni Sara Duterte, tutulungan ka ni Kitty, tutulungan ka ni Pulong, or anyone from the Duterte family. Kasi sabi mo, poprotektahan ko yung gate. Hindi pwedeng makapasok sila dito sa gate. Hindi ako aalis dito sa gate. May order nga ang korte. Worst case scenario ha. May order ang korte na i-search yung bahay na yan. Oh, magpapakabayani ka na naman. Para saan? Tas pag nakulong ka, hihingi ka ng sorry. Ni hindi ka man lang matulungan ng mga Duterte. Nangyari na yan. Yung mga OFW natin. Nangyari na sa kanila yan. Okay, shoutout sa OFW party list. Number 83. Nangyari na yan sa mga OFW natin. Nagkilos protesta sila ng birthday ni Digong. Nakulong. Sinong tumulong? Si PBBM din. Ang gobyerno din ni PBBM. Tumulong si Harry Roque? Tumulong si Sara? May tumulong bang DDS? Wala. Ginamit kayo. Hindi kayo tinulungan. Iniwanan kayo sa ere. Tapos ngayon, uulitin nyo na naman, wake up. Gising, huwag kayo magpagamit. Hindi kayo magkakapera dyan. Okay pa sana kung magkapera kayo kasi may oras kayong sinususog dyan sa pagbabantay sa bahay na yan. Pero hindi eh. Yung mismong may-ari, yun na lang, paulit-ulit ako ka-coffee. Mismong may-ari, wala dyan para bantayan yung bahay na yan dahil front lang naman yung bahay na yan. Bumenta na yung bahay na yan, kaya hindi na nila kailangan yan kasi di tumatakbo si Digong eh. Pagka mayor, wala na yan. Sure naman si Digong dyan eh. Kasi ano na, fanatics na yung mga taga Davao. Si Digong talaga yung boboto nila dyan. Sorry kay Nograles. Isip-isip kayo. Ginagamit kayo. Biruin mo ba naman? Si Kitty nanawagan ng tulong sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na pumunta sa kanilang bahay sa Davao upang hangarangin ang mga manoy gagawing pagsalakay. Pinahamak mo pa yung mga kababayan mo, oo. O harangin nyo. Kapag may papasok na PNP, harangin nyo. O, si Kitty ba ang kakasuhan dyan ng obstruction of justice? Definitely hindi. Yung inutusan niya na harangan yung bahay, yun ang kakasuhan ng obstruction of justice. Yes, okay lang. Sige, makasuhan ka. Sige, at some point, posibleng tulungan ka. May record ka na sa NBI, may kaso ka. Mag-abroad ka, mahirapan ka. May record ka, oh. Kahit na-release ka na dyan. Matagal mabura yung record sa NBI o sa kung saan man yan. Kumuha ka ng police clearance, nandiyan pa rin yung bakas, nagkakaso ka. Tapos isusugal mo yung pangalan mo para saan? Naku po, isip-isip kayo dyan. Ginagamit lang kayo. Oh. Kalma lang po tayo. I know that ang Tio Moreno, shocking and surprising sa lahat po sa atin. Pero everything is really under control. May mga nakadeploy na po tayong mga tao dito sa front and back portion, back part ng house ni FPRRD. So, kalma lang po. Tapos just in case if they would push through with search talaga, let's just follow them. But let us all be buti pa to, may sariling isip. As compared do sa isang vlogger, nahaharangan ko talaga yung gate. O ito, pag may i-push through nila yung pagpasok dyan, let them. Kasi obstruction of justice eh, alam niya, kakasuhan siya. And isa pa, sinasabi nitong Tio Moreno, kalma lang. Kasi naman, walang problema. Kayo ang gumagawa ng problema. Asan yung raid? Kahapon nyo yung sinasabi, nasan yung raid? Nasaan yung salakay? Diba, mga DDS ang sumalakay. Kalma lang, diba? Under control na. Kasi kayo lang yung gumawa ng problema. Kumuha kayo ng bato na ipupukpok ninyo sa ulo nyo para may sarili kayong problema. Yun ang nangyayari. Ay nako. Kayo naman DDS, nagpapagamit kayo. O kalma lang daw. O kalma, under control na. O nasaan yung raid? Sana meron. Pero nasaan? Diba? Huwag na kayo magpagamit. Kawawa kayo mga DDS. Doon ako naaawa sa mga DDS. Matatanda, babae. Ginagamit kayo bilang panangga. Parang ganyan yung kaso ni Kibuloy eh. Ginamit kayo ni Kibuloy bilang panangga. O wake up, matuto na kayo dyan. Para saan? Hanggang saan? Hanggang saan kayo tutulungan? Tulungan kayo niyan isang beses lang. Pangalawa, medyo pwede. Pangatlo, never. Hindi na yan. Kaya isip kayo. Huwag kayo magpapagamit dyan. Ginagamit lang kayo. Siya, sige. Kawawa yung mga DDS. Sana, ka-coffee, may realizations kayo. No? Hindi kami galit sa inyo. Galit kami sa ginagawa sa inyo. At nagpapagamit naman kayo.
Diba? I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Mga nasa Facebook, please follow sa page natin, ang Ka-Coffee. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, click lang po ng subscribe din. Kita-kits tayo Ka-Coffee sa aking susunod na videos. Paalam po sa inyo. Bye-bye.